real estate joint venture savings, ang Tagbina 1, update lamang po doon sa mga members natin na social investor na dito, no? So ang Tagbina 1 po, no, ito po yung property description natin and construction update. So yung property po ay located po yan sa Barangay Poblacion, Tagbina, Surigao del Sur. Ito po ay one-story commercial space na ang magre-rent po ay ang SEDP, no? So ito po ay nasa SEDP, Social Enterprise Ventures, isa pong kumpanya din ng SEDP, at ang magre-rent po ay ang SEDP Development Finance, yung financing arm po natin. Ang lot area po nito ay 600 square meters, ang floor area ay 160 square meters, no? Mayroon po itong 3 rooms, 2 toilet and bath, isang kitchen, isang storage room at isang receiving area or office. Ang groundbreaking po natin dito ay noong March 2026 at ang target completion po natin ay July 2026. So ito po ang ating construction update. Completed na po ang ating exterior walling, columns, and roof beams, no? Ito po ay kuha last week. Ongoing na po ang welding works for the roof trusses. Ongoing din po ang plastering of walls to prepare for finishing, no? So ang projected completion date po nito ay end of July 2026. At ang mangyayari po niyan ay ang magre-rent po ng opisinang yan ay ang financing arm ng SEDP, no? So ito po ay open para sa mga kasosyo members natin. So ano po ba itong joint venture savings na tinatawag, no? Ito pong joint venture savings, ito po ay isang project-based savings wherein earnings from the project is basis for the dividends and payouts, no? So in this case, yung rental income po from the property, yung paghahati-hatian ng mga nag-save, no, mga social investors natin, tinatawag nating SEDP kasosyo. So yan po yung joint venture savings. Ito po ay profit and risk sharing, kung saan kung may magre-rent, edi meron tayong paghahatian. Kung walang magre-rent, edi tayo po ay walang paghahatian. So ano po yung main advantage niyan? Dahil yung SEDP financing arm natin ang magre-rent, edi sure na po na mayroon pong magre-rent doon sa property, no? So yung Tagbina 1 joint venture savings po natin, no? As I mentioned, this is the office space and staff house for SEDP Kanegosyo in Surigao del Sur. Si SDFI, yung SEDP Development Finance po, will rent the property from SEDP Social Enterprise Ventures. And this provides alternative investment to social investors with capital preservation. So, paano po tayo no, magpa-participate. So ito po ay open for the SEDP co-op members. 10,000 po ang minimum joint venture savings natin, 500,000 ang maximum. Ang term po ay 24 months at ang payout po ay quarterly based on actual rental collection. So habang kino-construct pa po ngayon ay tayo po ay wala pang pinaghahati ang rent kasi under construction pa. So, profit sharing po, the rental income will be shared by joint venture savers based on their contribution. 100% of net rental proceeds distributed to investors, no, after management fee and tax. 20% po ang property management fee natin dito, 7% ang tax payment to the government. So, yung pagmamarket po ng property for rent ay yan po yung covered sa property management. Kasama na yung screening and selection, rent collection, maintenance, legal and financial upkeep, and inspections and evictions. Okay? So ito, yung kasama naman sa property repairs, no? So kapag may property repairs po, ito po ay absorbed ng investors at ito po ay dideduct from the rental proceeds immediately when the repair is finished. Like for example, kailangan ng may tumutulo, kailangan ayusin yan, o kailangan gastusan yon, tapos i-subtract yon doon sa rental income, no, na i-distribute sa mga members natin.
So, yung pong property value ng Tagbina One Joint Venture Savings ay nasa 2.5 million pesos. Ang SEDP share po na i-retain ay 500,000 pesos. No? So, ang available po for participation ay 2 million pesos. So, lagi po kaming nagre-retain ng amount for SEDP itself kasi we really want to make sure na we place our money where our mouth is, no? Kasi yung iba, 'di ba, naggagawa lang ng mga ganitong mga businesses pero wala talaga silang stake doon sa business. So tayo po ay malinaw yung stake natin. So variable po ang return nito. Ang projected po natin ay 5 to 10% within the next 10 years. 3% exit fee if redeemed before 2 years. SEDP retains ownership of the property. No guarantee. Tax-free po ito at quarterly ang payout, no? So, quarterly po ang payout natin based on actual rental collections at ito po ay credited to the SEDP wallet. Kapag nasa SEDP wallet na po yan, withdrawable na po yan and may be reinvested to other joint venture savings. Yung pong amount na nandoon sa wallet natin ay hindi nag-earn kaya maganda po na ito ay chine-check natin at nire-reinvest, no? Ito po yung ating sample computation. Ang annual rent, for example, na makukuha natin ay 240,000 pesos. That's based on a 20,000 pesos per month rental. Ang property management ay 48,000, no? So that's 20% of the 240,000. And then ang tax ay 7%, that's 16,800 pesos. So ang joint venture profit po natin dyan ay 175,200 pesos or about 73% of the total. So, kung ang pong nilagay natin ay na participation dito ay 100,000 pesos, i-divide natin yung 100,000 divided by the property value, that will give us a 4% share on the profit. So, yung profit natin kanina na na-compute natin ay nasa 175,200, no? Yung joint venture profit minus management fee minus the taxes. So, yung percentage ng share ng 100,000 pesos which is 4% ay 7,008 pesos. So, kung titignan natin dyan, yung 7,008 divided by 100,000 which is your joint venture contribution, that's a rate of return of 7.01% or 7%, no? Ang 5-year projection po natin dito sa Tagbina 1 ay 7% for year 1 and then dahil po tayo may escalation, ito po ay tataas ng 7.4, 7.7, 8.1 and then 8.6 sa year 5, no? So, yan po yung ating yung ating projected na rate of return for Tagbina 1. At ito naman po yung mga mga other real estate properties natin. So, meron tayong Marzan 1, Mandela 1, Marzan 2, and Rosario 1, ano? At kung titingnan nyo po dito, ito pong Rosario 1, no, ay mas okay yung kanyang returns dahil ang Rosario 1 po, ang nagre-rent din ay ang SEDP mismo. So maganda po yung occupancy rate natin dyan, kaya kasi assured SEDP din yung nagre-rent noong building, no? Separate po kasi yung mga businesses natin. So yung financing company, meron po tayong real estate company. Yung financing company natin nagre-rent doon sa real estate company. Ito pong Mandela 1, for example, ay commercial property natin yan sa Quirino. At ito naman pong Marzan 1 at Marzan 2, yan po ay mga residential properties natin sa Sampaloc, Manila. So ito po yung Marzan 1 and Marzan 2 sa Sampaloc natin. Residential po yan. I think this is about 26 units, no? So dahil iba-ibang tao, yung minsan may umaalis, so nababakante ng 1 o 2 buwan, ganyan. So nagkakaroon hindi 100% yung occupancy rate, no? Dito naman sa Mandela, for example, ay ito kasi mas matagal na, no? Noong 2014 pa natin ito na ipatayo at
nagkaroon na ng repair, no? After 12 years, nagkaroon ng repair. So, pinaghati-hatian yan. Kaya kung makikita nyo po dito sa, ano natin, no? Dito sa returns natin for Marzan 1, for example, sa Mandela 1, no, ito, ayan. From 7.72% bumaba to 7.26 ng 2025 dahil nagkaroon tayo ng major repair, no, for 2025. Ayan. So, how do we join SEDPCOO? Step 1 lang po dyan, i-complete natin ang online pre-membership education seminar. So, punta lang po tayo sa bit.ly/SEDPCOOPMES or scan natin yung QR code na yan. And then, pag na-undergo na natin yung ating pre-membership education seminar, we now pay for the membership fee and share capital. Punta lang tayo sa bit.ly/SEDPPay to be able to get the ways on how to pay, no? Yan po is pwede nating i-scan yung QR code. And step 3 is to create your SEDP Kasosyo online account. At yan po ay mapuntahan natin through bit.ly/SEDP-KSO or pwede nating i-scan ang ating QR code. Ayan, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.